Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, September 16, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Based on the budget, kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon? BP Sara, humirit sa issue ng flood control corruption. Pagbuo ni PBBM ng Independent Commission, pinuna. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceeding. Ilang kongresista nagkairingan sa budget deliberations ng Office of the Vice President. Bank accounts at ari-arian ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects, pina-freeze ni DPWH Secretary Vince Dizon. Representative Barsaga, hindi maglalabas ng medical record sa gitna ng umano'y issue sa kanyang mental health. Senator Hontiveros question kung bakit may access pa rin ang online gambling site sa e-wallet platforms. At sa balitang showbiz, Nations Girl Group BINI, kauna-unahang Pilipino act na magpe-perform sa Coachella 2026. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sumalang na sa deliberations sa House Committee on Appropriations si Vice President Sara Duterte para sa 2026 budget ng kanyang opisina na nagkakahalaga ng 902.8 billion pesos. Pinayagang magtanong ang ilang kongresista sa minorya dahil hindi pinatupad ang parliamentary courtesy pero nagkairingan pa rin ang ilang mambabatas. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. In 2026, as I mentioned, the approved from DBM for the NEP is 902,895,000. Umarangkada na ang House deliberation ng Office of the Vice President para sa budget nito sa 2026 matapos mapospone noong Biyernes. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagpaliwanag ng budget na tumaas ng halos 158 million pesos kumpara sa 2025. Matapos ang presentation, nagmosyon si Representative Isidro Ungab. I think we have agreed that last Friday we will provide parliamentary courtesy to the Office of the Vice President. The request of the minority is just two interpellators. It is up for Madam President, Madam Vice President, she wants to answer or not. Pinayagan ni BP Sara ang mga katanungan ng minorya at sinabing handa siyang sumagot. Dito na nagtanong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ukol sa confidential funds ng OBP sa mga nakaraang taon. Matatanda ang dati ng kinwestiyon ng ilang kongresista ang daang-daang milyong pisong confidential funds ng OBP. Dahil sa mga aligasyong nagastos umano ang bahagi nito sa loob lamang ng 11 araw at may mga kinwestiyon signatory sa resibo kabilang ang isang Mary Grace Piatos. Kabilang ito sa naging mitya ng impeachment complaint laban sa bise. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Bagamat naka-archive na ang impeachment complaint, nakabinbin pa rin ang motion sa Korte Suprema. Sunod namang itinanong ni Tinio ang mga foreign trips ng pangalawang Pangulo. July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas. No? So mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris. No public funds were used
for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. Giit ni BP Sara, may travel authority ang kanyang biyahe na aprobado ng Office of the President. Gustong usisain ng Makabayan Block ang mga gastos sa biyahe pero hindi ito nagustuhan ni Representative Paulo Marcoleta. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Madam Chair. So I ask the congressman. Mr. Chair, may we request for a suspension of Session suspended. Hearing suspended. Pero matapos ang mahigit isang oras, humupa rin ang tensyon at agad din na-adjourn ang budget deliberation ng OBP. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay mabagal na aksyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbuo ng ICI o Independent Commission on Infrastructure laban sa flood control scandal. Ayon kay VP Sara, nakita na ni PBBM kung paanong binabalahura ang pondo para sa flood control. Kaya naman dapat na anyang diretsang tanggalin na ni PBBM sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez at sabihan ang mga kaalyado sa Kongreso na ayusin ang pondo at panagutin ang mga may sala. Dagdag ng bise, hindi anya alam ng Pangulo ang kanyang gagawin sa gitna ng pagmamadali ng Pilipinas na maresolba ang isyu sa korupsyon sa pondo para sa flood control. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Aksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Naka-freeze na ang bank accounts ng mga sangkot sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, anya hindi na dapat ito mapakinabangan pa dahil nanggaling ito sa katiwalian. Samantala, sinampahan na ng kaso ng Transport Office ang 2 sa 5 miyembro ng BGC Boys dahil sa pamimeke ng driver's license. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Epektibo ngayong Martes, freeze na ng mga bangko ang accounts at assets ng nasa 26 na individual na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bahagi pa lang ito ng marami nilang hakbang para maibalik na ang aniyay ninakaw na pera ng bayan. Kabilang sa mga freeze na accounts ang kina Sara Diskaya at asawa nitong si Curly Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Bulacan First District Engineers Bryce Hernandez at Henry Alcantara at marami pang iba. Samantala, matapos masibak bilang District Engineer ng DPWH Bulacan dahil nga sa pagkakasangkot sa katiwalian sa flood control projects, kasong falsification of documents o paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code ang haharapin ni Hernandez at Alcantara. Isinampa ng Transportation Office sa Parañaque Prosecutor's Office ngayong Martes ang kaso. Kaugnay ito ng pamimeke nila ng driver's license para makapasok at makapagsugal sa mga kasino, kasama pa ang 3 DPWH Bulacan engineers na tinagurian namang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kung maaalala nyo po sa pandinig sa Senado, bagamat may sinabi sila Henry Alcantara na yung lisensya ay binigay lamang ng Okada, hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At yan po ay isang krimen. Napag-alaman ng Land Transportation Office kamakailan lang na walang record sa kanilang tanggapan ang mga prinisintang driver's license ng mga ito na ginamitan pa nga ng mga alias. Sa tala naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nasa humigit kumulang 13 kasino sa Metro Manila, Pampanga at Cebu ang pinagwaldasan umano ng pera ng mga ito gamit ang mga peking lisensya. Hindi po natin hayaan na lapastanganin ng ninuman, ng mapaopisyal o pribadong individual
ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. So mananagot po sila sa batas. Bukod kina Hernandez at Alcantara, nakatakda ring sampahan ng kaso ang 3 pang miyembro ng BGC Boys at maging ang supplier ng kanilang peking ID. Kasi ang aming pagsusuri, ito po ay peking lisensya. So kailangan din namin silang investigahan. Yung investigation ba is ongoing now. Kadalasan ang nasasampahan ng kaso yung gumagawa. This is the first time that we are running after yung gumagamit. Sakaling mahatulang guilty, 2 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang kanilang pwedeng kaharapin at multang 1 milyong piso. Kaya paalala ng ahensya, magsilbi sana itong babala sa lahat ng magtatangkang lumabag sa batas o di kaya na may mamemeke ng opisyal na dokumento. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kinansela ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang scheduled trip sa New York City, kaugnay ng kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly sa susunod na linggo. Sa pahayag ng Malacanang, kailangan niyang tutukan ang bagong binuo na Independent Commission for Infrastructure at ang isyu ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sinabi ni PBBM na dapat unahin niya ang pagtutok sa kasalukuyang mga isyu sa bansa. Itinanggi naman ng palasyo na may kinalaman ang kanselasyon sa nakatakdang protesta kontra korupsyon sa September 21. Giit ng palasyo, kakampi ng Pangulo ang mga magpoprotesta sa pakikibaka laban sa korupsyon. Alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Dahil sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Sinuspindi ng Kamara ang sesyon ngayong Martes sa gitna yan ng lumalakas na usaping patatasikin sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Inihayag ni Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong ang mosyon na itigil muna ang sesyon hanggang September 17, alas 3 ng hapon. Wala namang tumutol at agad itinigil ang sesyon, makalipas lang ang halos kalahating oras. Matatandaang umiinit ngayon ang speakership issue dahil sa mga bali-balitang papalit sa pwesto si Isabela Representative Faustino D. III, nakasapi ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinsan naman ng Pangulo si Romualdez na Pangulo ng Lakas CMT at may mahigit 100 miyembro sa Kamara. Ayaw naman munang magbigay ng komento ang panig ni D habang kaliwat ka ng issue ang ibinabato kay Romualdez, kabilang na ang pagkakadawit sa mga flood control project. Suportado ni Vice President Sara Duterte ang hakbang na patalsikin ang liderato ng Kamara na si House Speaker Martin Romualdez. Kasunod na rin yan ng naging pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa planong pagtakbo niya bilang House Speaker kapalit ni Romualdez. Pero giit ni VP Sara, masyado umanong abala ang Office of the Vice President para isipin pa at magbigay ng suporta sa sinumang kongresistang nais kumandidato sa speakership. Una nang sinabi ni Navotas City Representative Toby Tiangco na unang planong balasan sa liderato ng Kamara bunsod ng flood control scandal na nauugnay kay Romualdez at iba pang kongresista. Dapat lang talaga dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Sa Kamara pa rin, tinanggihan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang panawagan na ilabas ang kanyang medical records para pabulaanan ang mga isyong ipinupukol sa kanya, partikular na siya ay may mental illness. Giit ni Barzaga, confidential ang mga record na ito at maaari lamang magpalala ng usapan. Nagsimula ang issue matapos sabihin ng NUP Chair at Deputy Speaker Ronnie Puno na umano'y hindi maayos ang ikinikilos ng mambabatas, kabilang ang pagpasok nito sa opisina ng Majority Leader para i-anunsyo ang planong pagtakbo bilang House Speaker. Bunso nito, maghahain ng NUP ng motion sa House Ethics Committee para imbestigahan ang posibleng paglabag ni Barzaga sa Ethics at Conduct ng Kongreso.
Gayunpaman, giit ni Barzaga, hindi profesional ang pagtawag sa kanya ng unwell nang wala namang diagnosis ng isang doktor. Nanindigan siya na wala siyang seryosong karamdaman at nananatiling fit sa serbisyo. Medical records? Well, firstly, medical records are purely confidential. So unless if there is a court order for me to submit a medical records once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. Idinawit ni Agriculture Chief Francisco Tiu Laurel Jr. si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isa pang kontrobersiya ng korupsyon. Sa pagdinig ng budget deliberation sa Kamara, iginiit ni Laurel na pinilit umano siya ni Zaldico noon na maglabas ng import permit para sa 3,000 container ng isda para sa 3 kumpanya, kabilang ang ZC Victory Fishing Corporation na umano'y pagmamay-ari ni Ko. Giit ni Laurel, hindi siya pumayag maglabas ng permit kahit isang container sa mga nominated companies. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, pinipilit niya kami mag-issue ng import permit while hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Save the date, Aces! Excited at talaga namang punong-puno ng sorpresa ang P-pop boy group na BGYO. Sa MediaCon nitong Martes, September 16, inanunsyo ng grupo ang kanilang nalalapit na first solo concert na pinamagatang BGYO, the first solo concert sa New Frontier Theater sa darating na October 4. Bukod dyan, nakatakda ring maglabas ng bagong extended play na headlines ang naturang P-pop group na September 2. Sa September 2, binubuo ang BGYO ng 5 miyembro na sina Jello, Akira, JL, Miki at Nate. Congratulations! Susunod, online gambling sites may access pa rin sa e-wallet platforms sa kabila ng utos ng Bangko Sentral na i-delink na ang mga ito. At Israel, nagsagawa ng genocide sa Gaza Strip base sa investigasyon ng United Nations. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ni Transport Chief Giovanni Lopez na hindi maganda ang naging karanasan niya sa pagsakay ng pampublikong transportasyon sa kasagsagan ng rush hour sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kasunod nga yan ang direktiba ng kalihim sa mga opisyal ng Department of Transportation na mag-commute kahit isang beses man lang sa isang linggo para kanilang personal na maunawaan ang kalbaryo ng mga commuter. Giit ni Lopez, nahirapan siya at napagod sa biyahe na para bang sumabak siya sa digmaan. Una nang sinuportahan ng Malacanang ang hakbang kung saan binigyang diin ni Palace Undersecretary Claire Castro na resonable ang pagko-commute ng transport officials hanggat hindi naman nalalabag ang kanilang karapatang pantao. Ano po ang magiging polisiya ng anumang departamento? Kung ito naman po ay reasonable at hindi po nalalabag ang karapatang pantao, hindi po iyan hahadlangan ng Pangulo. Binigyang diin ni Transport Acting Secretary Giovanni Lopez na kailangang isara ang mga tila butas o anomalya sa sistema ng pagpaparehistro ng mga smuggled na mga sasakyan. Ito ay matapos nang madiskubre ng mga otoridad na hindi nagbayad ng tamang buwis ang mag-asawang Diskaya sa pag-aangkat ng luxury cars pero nairehistro pa rin ito sa LTO. Aminado si Lopez na kulang ang checking ng mga ahensya at kailangan ng whole of government reform para hindi na maulit ang ganitong modus. Something must be done on our part. Something must be done on the part of Customs. The entire government has to do something on this. Kasi the documents, it's not only from LTO, the OTR. Madami po the HPG, the clearance and everything. Yes. And sobrang talino ng mga Pilipino and they can always find loopholes.
Ibinunyag ng mga senador sa pagdinig ng Committee on Games and Amusement na may access pa rin ng online gambling sites sa e-wallet platforms sa kabilayan ng utos ng Bangko Sentral na kumalas na ang mga ito. Kaya naman kinuwestiyon ng Senate Committee ang mga kinatawan ng e-wallet platforms sa usapin ng pagprotekta sa users laban sa pagkalulong sa online na sugal. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Nitong Agosto, pinag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-unlink ng online gambling sites sa e-wallets para hindi na malulong sa sugal ang publiko. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, ibinunyag ng ilang senador na pwede pa ring mag-withdraw o mag-deposit ng pera mula sa online gambling platforms papunta sa e-wallet accounts. Tinanggal lamang ang in-app gambling links. At ayon pa sa screenshot na ito nga, pwedeng umabot hanggang 500,000 pesos. 6 digits. Lampas-lampas, Mr. Chair, sa minimum wage sa ngayon. No? Sa mga manggagawang Pilipino natin na arawan kumikita. So online banking nga lumampas ka lang, sumobra ka lang ng 50,000 pesos, hindi ka na makakapag-transfer. Paliwanag ng e-wallet platforms gaya ng GCash at PayMaya. Yung bets ng mga users doon sa gaming platform, hindi po namin nakikita yan. Pero yung sir, limits ng top-up or use ng e-wallet is within regulations. As far as we are concerned, we process hundreds of thousands of different merchants that are legal and authorized in accordance with the regulations set by a regulator. Tanong ng mga senador, may pakialam ba ang e-wallet platform sa kapakanan ng users? I-kontrolin ninyo na hanggang dito ka lang, hindi ka na pwedeng sumobra dyan. Kapwa tiniyak ng e-wallet platforms na handa silang tumalima basta't may polisiya ang kanilang regulator. Sa datos ng BSP, halos 40 na e-wallet providers ang sumunod sa unang panuntunan. Dahil sa polisiya, sinabi ng PAGCOR na malaking porsyento ang ibinaba ng kanilang kita. Nung pong simula po, nung pagkakadelink po ng GCash, malaki po talaga yung ibinaba niya, up to 50%. And then, pagkatapos po ng sumunod na linggo, medyo umangat na po ito. Kaya po sinasabi namin ngayon na up to 40 to 50% po ang binaba po niya. Sinabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na higit sa 10,000 illegal online gambling sites na ang kanilang na-block. Within 24 to 48 hours so, naibablock naman ho natin tong sites na to within our Philippine jurisdiction po. Meron na po kami ngayon na ilo-launch na isang AI tool kung saan per second po nakaka-detect po ito ng mga illegal gambling websites. Ayon sa isang health advocacy group, 7 sa 10 katao ang pinapasok sa kanila para sa rehabilitasyon ay pawang lulong sa sugal. There are many who fall for the temptation to rely on it as a form of livelihood. And they see it as a beacon of hope na parang easy money. Hiningi rin ng mga senador ang tulong ng mga social media platforms laban sa masamang epekto ng online gambling. Bigong makadalo sa pagdinig ang Meta na creator ng Facebook at Instagram kaya't pinadalan ito ng show cause order para dumalo sa susunod na pagdinig. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Arestado ang 2 Chinese national na sangkot sa umano'y love scam hub sa Quiapo, Maynila. Nadiskubre sa lugar ang 6 na computer na nakalink sa mga dating sites, social media at messaging apps na ginagamit umano para mambiktima ng European at Japanese nationals. Nakatakda ng kasuhan ng 2. Samantala, nasabat ng National Bureau of Investigation at BIR ang mahigit 50 milyong pisong halaga ng kontrabando at pekeng produkto sa magkakasunod na raid sa 3 lugar sa Kamaynilaan at kalapit na probinsya. Nakuha ang mga smuggled na sigarilyo sa Nueva Ecija na humigit kumulang 800,000 piso habang aabot naman sa 35 million pesos ang halaga ng mga pekeng luxury bags at wallets na nakumpiska sa Malolos, Bulacan. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi nito paluluwagin ang pagpapatrolya
at air surveillance ng mga tropa ng gobyerno sa Bajo de Masinloc, Panatag Shoal at Scarborough Shoal na sakop ng West Philippine Sea. Sa gitna yan ng plano ng China na magtayo ng National Nature Reserve nila sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy ang maritime domain awareness at internationally supported monitoring para mapanatili ang integridad ng teritoryo. Anya iligal ang presensya ng China sa lugar at tinawag itong isang propaganda. Taong 2012 pa nang pag-interesa ng China ang shoal ng Pilipinas na nasa 240 kilometers lang ang lapit sa Luzon, habang nasa 900 kilometers naman ang layo ng mga ito sa China. This recent announcement of the Nature Reserve is part of the malign influence to shape public perception and again justify their illegal presence. Your AFP will ensure the integrity of the national territory. There will be no let-up in the conduct of maritime patrols and air surveillance flights, if only to ensure that BDM will remain ours. At hindi natin papayagan na ang sa atin ay mawawala. Iniulat ng United Nations Commission of Inquiry na nagsagawa ang Israel ng genocide o sadyang pagwasak sa lahi ng mga Palestino sa Gaza. Ayon sa Commission Chief ng UN investigators, mga mataas na opisyal ng Israel, kabilang si Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang siyang may pananagutan sa mga pagpatay, malawakang pagpapalayas at pagpapatindi ng gutom sa Gaza. Batay sa ulat, 4 sa 5 sa genocidal acts na nakasaad sa 1948 Genocide Convention ang naitala sa Gaza mula pa noong 2023. Tinawag naman ng Israel na maling paratang ang mga akusasyon, habang patuloy na tumitindi ang pagkondena sa Israel ng international community. Sa aming pagbabalik, Bini, kabilang sa line-up na magpo-perform sa prestigyosong Coachella sa Amerika. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kasama sa line-up ng prestigyosong Coachella 2026 ang nation's girl group na Bini. Kaya naman buong mundo ang makakasaksi ng kanilang performance. Kasabay ng balitang yan, maglalabas muli ng bagong single ang ating girl group. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Heads up blooms! Bini makes history again! Dahil isa ang ating very own nation's girl group Bini ang kabilang sa lineup na magpe-perform sa prestigious Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. That announcement was shared specifically by Coachella sa kanilang Facebook page. Ang Bini ang kauna-unahang Pinoy pop group na magtatanghal sa Coachella 2026 na gaganapin sa Indio, California sa April 10 at 17. Makakasama ng grupo sa parehong petsa sina Sabrina Carpenter, Cat's Eye, Creepy Nuts at iba pang international artists. Susundan naman yan ng Canadian singer Justin Bieber sa April 11 and 18. Hindi naman maitago ng leader ng Bini na si Joanna ang saya nang lumabas sa listahan na kabilang sa magpe-perform ang kanilang grupo. Habang nagpaabot rin ng suporta ang Kings of P-Pop SB19. But wait, there's more! May pa-teaser din ang Bini sa kanilang nilulutong bagong awitin na nakatakdang ilabas ngayong October 2. Sa Instagram, ibinahagi ng girls sa kanilang post ang isang pink letter envelope na may caption na araw-gabi na aalala. Marami naman ang na-excite sa pasilip na yan ng Bini. O diba, ang daming ganap. Good luck and congratulations, Bini! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Mga ka-A to Z, paano ba ang mag-let go? Parang madalas nating naririnig yan sa mga ayaw pang bumitiw sa mga relasyon. Pero paano ka nga ba mag-let go kung tila literal na nakakabit sa'yo ang isang bagay? Baka naman, maibalik pa. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa politikong si Kristen Gillibrand. Ayon sa kanya, naniniwala siya na ang pagiging bukas at tapat ng gobyerno ang susi sa pagbalik ng tiwala ng bayan sa inihalal na mga pinuno. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!